styling niya, sa pasarela niya, sa body niya. So, lahat ng aspeto dito sa Miss Universe ay kailangan pagtuunang pansin ni Manda. This is Sam Brusas. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon, Rabia Mateo. Mananalo nga ba sa Miss Universe? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But bago po yan guys, gusto ko po munang kamustahin kayong lahat na sana lahat po kayo ay nasa maayos at nasa mabuting kalagayan ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat ng mga bago kong subscribers, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-subscribe niyo po dito sa channel ko at sa lahat ng mga kaibigan ko na walang sawang sumusuporta dito sa channel natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, yon. So, pag-uusapan nga natin ngayong araw na to, Rabia Mateo, mananalo nga ba sa Miss Universe? Kaya nga ba manalo ni Rabia Mateo sa Miss Universe? Yan ang tatalakayin natin ngayon. So, yon. Kasi meron tayong questions na mula sa isang kaibigan nating subscribers at sabi niya, Mama Sam, pa-notice naman tong mga questions ko. So, yon. Kaya tututukan natin ngayon yung mga questions na to kasi madami na rin naman nagtatanong. Hindi ko na patatagalin. Para sa unang question, sabi niya, kailan po ba magaganap ang Miss Universe? Mama Sam, may magaganap bang Miss Universe? Ayan yung mga question na nakikita ko na paulit-ulit na tinatanong. So yon, una sa lahat, yes, may magaganap na Miss Universe. Hindi po yan mapopostpone o hindi po yan makakancel. So, may Miss Universe po. Itong edition na to ay Miss Universe Edition 2020. So, ibig sabihin, this year, maaaring 2 beses mag-Miss Universe. At guys, hindi pa po natin nasisiguro to ha. Basta ang alam ko lang, ang pagkakaintindi ko, this year, 2 beses magkakaroon ng Miss Universe. So, yon. So, magkakaroon ng Miss Universe kung kailan to. Magbilang ka from now on 120 days. Bakit 120 days? Kasi humihingi sila ng palugid, humihingi sila ng time para makapag-prepare din ang Miss Universe organization. Kung kailan to at kung saan, wala pa pong announcement. But guys, nasisiguro ko, in 120 days, magkakaroon ng Miss Universe. So, bigyan natin sila ng time, bigyan natin sila ng allowance na makapag-prepared sa competition na to kasi hindi to biro. Yung organization, syempre, kino-consider din yung sitwasyon, kino-consider din yung pandemic, kino-consider din yung kalagayan ng mga kandidata. So, hindi naman po to show lang na parang sige na, mag-show na tayo, di ba? So, dapat doon pa lang naiintindihan na natin. Okay din lang na medyo maghintay pa tayo ng mga ilang buwan para sa paghahanda din syempre ng ating kandidata, di ba? So, yon. So, yes, magkakaroon ng Miss Universe kung kailan to. Wait ka ng 120 days from now on. So, magkakaroon po ng Miss Universe. So, next, sabing ganon, para sa ikalawang question, 2070 po si Rabia. Yes, it's true. 20 to 70 si Rabia. So, marami pa kayo na nga rin na nagsabi na marami pang dapat i-improve, marami pang dapat ayusin kay Rabia. Totoo po to, 30 to 70 po si Rabia. So, maghintay po tayo ng kanyang improvement kung ano yung ipapakita niya sa atin. So, next, para sa ikatlong question, sabi niya, inconsistent po si Rabia. When it comes to styling, ano pong masasabi ninyo? Guys, alam niyo sa totoo lang, si Rabia, nandoon siya sa stage na nag-experiment siya sa sarili niya. Nandoon siya sa stage na pinag-aaralan nila lahat kung ano ba yung pwede at kung ano yung hindi. So kung ano yung mga nakikita ninyo kay Rabia diyan sa social media, it's part to experiment para doon sa competition niya. Kumbaga, kailangan kasi talaga nila malaman kung ano ba ang babagay, kung ano ba ang hindi, ano ba ang reaction ng mga tao, kung ano ba ang comments ng mga tao sa mga nakikita nila. So, importante yon. Kaya nga guys, kayo na rin na nagsabi, di ba? Marami pang dapat i-improve si Rabia, marami pa yung dapat ayusin kay Rabia, mula doon sa styling niya, mula doon sa pasarela niya, mula doon sa lahat ng galawan na kailangan ni Rabia ibigay dito sa Miss Universe. Pero tulad nga ng sinabi ko, bigyan nyo po ng time si Rabia kasi this time talaga pinag-aaralan po ng organization ang lahat-lahat dito kay Rabia. Doon naman po sa naglalabasan na sinasabi pinapabayaan si Rabia ng organization ng Miss Universe, I don't think so pinapabayaan kasi meron pong mga taong naka-assign sa paligid ni Rabia bilang team niya na sila po ang nag-aasikaso kay Rabia. Hindi po naman kasi sa lahat ng oras ay kailangan nandiyan si Mama J, nandiyan si Shansi Sup Sup, but for sure
darating at darating sa punto na tututukan nila si Rabia kapag malapit na ang competition. Ngayon, ano ba ang ginagawa ni Rabia Mateo? Naghahanda, nagtitraining, nag-aaral. So, lahat po ng mga aspeto dito sa Miss Universe ay ginagawa po ni Rabia Mateo. So, kung bakit siya nananahimik sa social media, kasi po nagpapalakas po si Rabia Mateo. So, yon. So, sana ma-accept po natin na ibang galawan ang ginagawa po ni Rabia, ibang pag-aaral, iba ang move niya dito sa Miss Universe. Sana ayun yung maintindihan natin kasi nasanay na po tayong lahat na lagi natin nakikita dapat pasabog, dapat bongga, dapat ganito, pero pagdating naman sa Miss Universe, bokya naman, di ba? So mas maganda na yun, wala tayong nakikita, wala tayong naririnig, para pag dumating ang competition, bigla tayong masosopresa, bigla tayong bubulagain. Ayun yung importante sa competition na to. Hindi naman importante yung araw-araw nyo siyang makita kung anong styling ang ginagawa niya. Hindi naman po mahalaga din yung mga araw-araw na kailangan may pasabog siya. Lahat po to pinag-aaralan po ng Miss Universe Organization para kay Miss Rabia Mateo. Ang sinasabi ko nga po, magtiwala po tayo. Kasi ang paglaban sa Miss Universe, hindi po yan ganong kadali. Siyempre, pinaghahandaan yan lahat, pinag-aaralan, pinag-uusapan, ano ba ang mga kailangan, ano ba ang mga kailangan gawin. Naiintindihan ko, ang dami nating concern kay Rabia Mateo, katulad ng sinasabi ng ilan. Maliit si Rabia, nako, kailangan ganito, kulang ng ganito. Pero si Rabia na nga rin ang nagsabi sa kanyang social media account na ang sinasabi niya nga kailangan niyang maghintay para sa kanyang sarili. Kailangan niyang maghintay para sa kanyang katawan. Kailangan niyang maghintay para sa kanyang mga pangarap. Bakit tayo ang nagmamadali? Hindi naman tayo ang lalaban ng competition, di ba? Si Rabia naman. At si Rabia, naniniwala kayo na matalino, magaling, and for sure, alam niya kung ano ang galawan na gagawin niya dito sa competition ng Miss Universe. Success doesn't happen in overnight. Sabi nga ni Rabia, hindi mo makukuha to ng overnight. Kailangan mo tong paghirapan, kailangan mo tong trabahuhin, kailangan ng work hard, kailangan ng pawis, kailangan ng tears bago mo makuha ang success. So, lahat po yon ay pinagdadaanan ngayon ni Rabia Mateo. Ngayon, kung tinatanong ninyo ako, bakit wala kasing update, ano nangyayari? Tulad nga ng sinabi ko, ang isang kandidata ng Miss Universe kailangan malakas, kailangan matibay, kailangan talaga may handa ka, may baon ka. Lahat po ngayon yon ay ginagawa ni Rabia Mateo, nagpapalakas, naghahanda ng babaunin niya para sa Miss Universe competition. Ang kailangan po siguro natin gawin ay ipagdasal siya na kailangan yung health niya maging maayos hanggang dumating ang coronation night. Kailangan natin tulungan si Rabia ipagdasal ang kanyang laban dito sa competition ng Miss Universe. Doon po tayo makakatulong. Hindi po makakatulong yung kung ano mga tumatakbo sa utak ninyo dahil nakikita nyo sa iba. Kailangan ganun na rin yung makita natin. Po ang maganda kay Rabia, iniiba niya po ang laban, iniiba niya po yung pananaw, iniiba niya po kung ano ang way ng kung paano siya makikipag-compete dito sa Miss Universe. At sana po respetohin po natin lahat yon. Kung nananahimik po siya at wala tayong naririnig o wala tayong nakikita sa kanya, respetohin po natin yun. Kasi baka naman ang ating Reyna ay naghahanda at nagpapalakas para sa competition na Miss Universe. Hindi pa naman po competition bukas para mataranta tayong lahat. Ang competition po ay magaganap pa po in 120 days. So yun po, abangan natin si Rabia. So maaga pa para husgahan natin si Rabia. Maaga pa para sabihin natin na kung mukhang hindi mananalo si Rabia Mateo kasi inconsistent ang galawan niya dito. Wala po ako nakikitang mali kung hindi po natin nakikita yung pagiging consistency niya diyan sa competition na yan. Kasi meron nga tayo mga kandidata dati na ipinadala sa Miss Universe, puro consistent ang ipinapakita pero wala din naman ibinuga, di ba? Saka doon naman sa nagsasabi na ako si Rabia hanggang top 20 lang yan. Wala po tayong magagawa. Sabi ko nga, maaga pa para husgahan natin si Rabia. Ang lahat ng mga sinasabi natin, lahat ng sagot ay makikita natin sa darating na coronation night ng Miss Universe, sa darating ng preliminary competition ng Miss Universe. Lahat yan ay malalaman natin kung ano ba talaga ang totoo. May laban ba si Rabia o wala? Mananalo ba si Rabia o hindi? But guys, kung akong tatanungin ninyo, sa ngayon, hindi pa natin pwedeng sabihin na yes, mananalo si Rabia dito sa Miss Universe.
ang masasabi ko lang, may laban si Rabia Mateo sa Miss Universe at naniniwala akong kaya niyang maabot ang top 20, top 10, top 5 o makuha ang corona. So yon, naniniwala ako nakakayanin niya yon kasi siya na nga rin ang nagsabi na lalaban siya. Siya na rin ang nagsabi na lalaban ang Pilipinas. So ibig sabihin nun, maghahanda, pinaghahandaan at buo ang loob, buo ang determinasyon, masungkit ang ikalimang corona ng Miss Universe. Ngayon kung tatanungin mo ko, mananalo ba si Rabia Mateo dito sa Miss Universe? Yan po ang abangan natin kay Rabia Mateo. O, diba? So, yun. So, guys, wag tayo masyado mag-isip ng kung ano-ano. Pagdasal natin si Rabia na sana yung health niya at magkaroon siya ng lakas para sa competition nitong Miss Universe, diba? So, yun yung ipaghanda natin. Ayun yung ipag-pray natin kay Rabia kasi ayun yung kailangan natin gawin. Doon lang natin masusuportahan si Rabia. Kundi palakasin ang loob niya, magtiwala tayo sa kanya, at magtiwala tayo kung ano ang kakayahan na meron si Rabia. Kasi manalo matalo, ang importante lumaban ang ating pambato dito sa Miss Universe. So yun, importante guys, magkaisa tayo para sa laban ng Pilipinas. O diba? So di ba natin nakikita kung ano yung may nakikita natin sa iba? Huwag nating hanapin sa kandidata natin dahil iba ang kandidata na meron tayo ngayong taon na to dito sa Miss Universe, sabi ng ganon, phenomenal woman. O, diba? Guys, ano bang tingin ninyo? Kayo na ang humusga. Tama ba ang magtiwala tayo kay Rabia Mateo? Tingin ba ninyo si Rabia Mateo kayang umusag, kayang lumaban dito sa Miss Universe? Tingin nyo ba kaya nananahimik si Rabia Mateo ay naghahanda at nagpapalakas nga ba talaga si Rabia Mateo? Please comment below para ma-share naman ninyo kung ano ang opinion ninyo dito sa pinag-uusapan natin. So, yon! So, maraming salamat po sa walang sawang sumusuporta dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At gusto ko rin po mag-shoutout sa mga ilan nating kaibigan. Shoutout po kay Jerome David. Hello Jerome David, maraming salamat sa pag-support ang binibigay mo sa akin. Ka-message ko siya last night. Thank you so much, pinalakas mo loob ko. Maraming salamat din kay Marichoy Torbillos na lagi din nandito sa channel natin. And of course, kay Kai Cruz. Kai Cruz, hello Kai Cruz, kamusta ka? Hindi ka nagparamdam yesterday. And of course, kay Maurice Bossis. Hello Maurice. So yon, kay Kusina ni Beng na laging nakatutok dito sa atin. Maraming salamat Kusina ni Beng. And then of course, si Dudilicious Blood. Hello Dudilicious, maraming salamat sa Wadikap. And then of course, nandiyan din si Rad Dichoso. Hello Rad, maraming salamat. And of course, gusto ko rin pasalamatan si Samuel Cambengo, Impress de la Cruz, and Angel Lukban. Hello Angel. So yon. So maraming salamat po. And of course, gusto ko rin pasalamatan ng aking best friend na si Rona LB, si Kayling Yang ng aking twin sister, at si Mama Jem na lagi nakasuporta at nakatutok dito sa channel ko. Sa inyong lahat, maraming salamat. God bless you. And tiwala lang talaga sa Panginoon na lahat ng pinagdadaanan natin may katapusan din to, di ba? Hindi to panghabang buhay. So kaya guys, laban lang. Always keep smiling and always think positive. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas. Basta meron tayong magandang mindset. O yun! So maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. Paalam! Thank you.